Bago natin umpisahan ang ating susunod na kabanata, ay mag-shoutout po muna tayo sa ating mga lodi. Shoutout kay Michael Kane Perez, Roger Reproto, Noreen Joyce Sanchez, at kay Paul Patrick Sandolan Paraiso. Salamat sa suporta mga lods. Sa pag-uumpisa ng ating susunod na kabanata ay pumasok na ang plant monster sa katawan ng malaking rebulto. Sa pagpasok nito ay nagulat ang ating bida sa kadahilanang napansin siya nito, habang ginagamit ng ating bida ang kanyang shadow break. Maya-maya pa ay sinabihan ng ating bida si Anya na magtago ito sa kanyang shadow break para ito ay ligtas. At dagdag pa na sinabi ng ating bida na wag itong mag-aalala dahil sa kaya niya itong mag-isa. At habang tinigtignan ng ating bida ang malaking rebulto ay nag-uumpisa na itong gumalaw. Sa paggalaw nito ay hinugot nito ang malaking sandata na nakabaon sa kalupaan, at sabay ginamit na ng ating bida ang kanyang shadow break na abilidad para itago si Anya sa ligtas. Sa pagtago nito kay Anya ay sinadya ng ating bida na ikulong ito sa madilim na anino para wala itong makita, at sa isip-isip ng ating bida kung bakit nag-react ng ganun kalakas ang evolution tree sa kadahilanang gusto nitong i-absorb ang plant monster at para makuha ang core energy nito. At biglang gumalaw na ang isang malaking rebulto. Sa paggalaw nito ang pumakawala kaagad ito ng isang atake. Sa pag-atake nito ay inihampas nito ang kanyang sandata ngunit nakailag ang ating bida sa ginawa nitong atake. At sa pag-iwas ng ating bida ay tumalon ito sa sandata ng kalaban. At sa isip-isip ng ating bida ang dahilan kaya nito napagalaw ang ganitong kalaking rebulto ay dahil sa ginamit nito ang kanyang mga ugat para makontrol ito. At sa pagtalo ng ating bida mula sa sandata nito ay sumugod ito papalapit sa rebulto at gumawa ng isang malakas na atake mula sa mukha nito. At napansin ng ating bida na mas matigas ang rebultong kaharap nito kaysa sa mga asero na armor na nakalaban nito. At dagdag pa nito na may mabilis itong reaksyon dahil nagawa kaagad nitong mas alag ang kanyang atake. At sa pagsalag nito gamit ang kanyang kamay ay wala itong natamong pinsala, at sa pagkasalag ng malaking rebulto ay gumanti ito ng isang atake ngunit nakaiwas ang ating bida, tumalon ito paatras para maiwasan nito ang atake ng kalaban. Sa pag-iwas ng ating bida ay tinanggal na nito ang kanyang sandata dahil batid nito na wala itong epekto pag ito'y ginamit niya. At biglang pumakawala na naman ng kasunod na atake ang malaking rebulto. Sa pag-iwas ng ating bida ay nakapagplano ito na kailangan niyang pigilan ang mga galaw nito, para ma-absorb nito ang plant monster. At sumugod na ang ating bida sa pagsugod nito papalapit ay nagpadulas ang ating bida mula sa kinatatayuan ng malaking rebulto, ngunit napansin kaagad ito ng rebulto at gumawa ng isang atake. At sa pag-atake ng malaking rebulto ay nasalag ito ng ating bida ngunit sa ginawang pagsalag ng ating bida sa atake nito ay napaatras ito, batid ng ating bida na malakas ang pinakawalan nitong atake buti at nagawa niya itong harangan, at sa isip-isip ng ating bida na ganito pala ang reaksyon pag nasa D-rank na kalaban dahil sa mabilis kaagad itong makapag-react at ganun din ang galaw nito kahit ito'y sobrang laki. At nakapagplano ang ating bida nung nahawakan nito ang mga baging na nasa kanyang tabi. At sumugod kaagad ito sa pagsugod nito ay binilisan nito ang kanyang galaw, at biglang tumalon ng mataas ang ating bida. Sa pagtalon nito ay ginamit ng ating bida ang Devour skill nito para balutan ng aura ang baging na hawak nito at saka niya ginamitan ng baging ang kalaban, at pumulupot ito sa leeg ng malaking rebulto. Sa pagpulupot ng baging sa leeg ng rebulto ay napigilan niya ang kilos nito. Nanginginig ang rebulto sa kanyang pagkakatayo dahil nahahatak siya ng ating bida. At sa pagkakahatak ng ating bida sa malaking rebulto ay sinabi nito na subukan niyang pigilan ang ika-8 antas ng strength ng ating bida, at sabay ginamit na ng ating bida ang buong lakas nito. Sa paggamit ng ating bida sa kanyang buong lakas ay nahatak ang malaking rebulto at ito'y bumagsak, at sa pagbagsak ng malaking rebulto ay pinuntahan kaagad ng ating bida ang plant monster. At sinabi ng ating bida na hindi nito mapapantayan ang kanyang lakas dahil batid ng ating bida kahit nasa F-rank pa lamang ito ay alam nito sa kanyang sarili na nasa D-rank na ang totoong lakas nito. At tinanong nito ang plant monster kung tatakbo pa rin ba ito dahil batid nito na wala na itong kalaban-laban sa ating bida. At sabay tinawag ng ating bida ang kanyang evolution tree para ito'y i-absorb niya na, at lumabas na sa katawan ng ating bida ang kanyang evolution tree. Sa paglabas ng kanyang evolution tree ay nagulat ang plant monster, at tinanggap na lang nito ang kanyang pagkatalo at ina-absorb na ito ng evolution tree. Sa pag-absorb ng evolution tree sa core nito ay bigla itong lumiliwanag, at sa pagliwanag ng evolution tree ay nagtaka ang ating bida gayong hindi nito batid ang mangyayari, at biglang nagulat ang ating bida sa kanyang nakita,
dahil naging anyong tao na ang evolution tree, napatanong ang ating bida kung ito ba ang evolution tree. At lumapit ito sa ating bida. Sa paglapit nito ay napaisip ang ating bida na ang evolution tree ay isa palang babae. At biglang may itinuro ito sa ating bida. Sa pagturo nito sabay lumabas ang system nito, at nagulat ang ating bida sa nakita nito sa system gayong pwede na siyang mag-level up sa E-rank dahil nalampasan na nito ang kakailanganin para ito ay umangat sa E-rank na antas. At lumabas ang system na papayag ba itong umangat sa E-rank na antas, at sabay sang-ayon naman nito, at sa pagsang-ayon ng ating bida ay lumabas ang aura nito at ito'y nag-evolve na sa E-rank, at dahil sa nag-evolve na ito sa E-rank ay nadagdagan ang mga attributes nito ng isang level, ang strength nito ngayon ay nasa ika-siyam na antas na, ganun din ang agility ito'y nasa ika-siyam na antas, ang probe naman nito ay nasa ika-8 antas na, at ang mental spirit nito ay nasa ika-5 antas na. At nakita nito ang kakailanganin na attribute para ito'y umangat sa D-rank. Kailangan muna nito na may angat hanggang ika-15 antas ang kanyang strength. Ang agility naman ay nasa ika-13 antas. Ang probe ay dapat ito'y nasa ika-9 na antas, kaya kailangan muna ng ating bida na ma-upgrade ang mga attributes na ito para ito'y maging D-rank. At natuwa ang ating bida gayong tama ang desisyon na ginawa nito na ipa-absorb nito ang plant monster para mapabilis ang pag-angat ng antas ng ating bida. Dahil sa nakaraan nitong buhay ay isa itong baliw para maghanap ng zombies para ito'y umangat sa kanyang antas. Maya-maya pa ay tinanong ito ng ating bida kung evolution tree parent ba ang itatawag niya dito at sumang-ayon ang evolution tree sa sinabi nito. At dagdag na tinanong nito kung bakit niya muling binuhay ang ating bida at bakit niya ito napili. At sagot na sinabi ng evolution tree na hindi niya ito masasagot sa ngayon sa kadahilan ng hindi ba bumabalik ang mga memorya nito. Kaya kailangan mag-evolve ng ating bida para manumbalik ang mga memorya nito at masagot nito ang mga tanong na gusto nitong malaman. At napatanong ang ating bida sa kanyang narinig na ang pag-evolve pala nito ang mismong susi ng mga tinatanong nito, at sabay sinabi ng evolution tree na ang kanyang memorya ay konektado sa kanyang pag-evolve, kaya importante ang pag-evolve nito, at sinabi ng evolution tree na hindi na ito magtatagal gayong kailangan na nitong pumasok sa system, at nagpaalam ito sa ating bida. At unti-unti na itong naglaho, at sa isip-isip ng ating bida na balak sana niyang tanungin ito tungkol sa kanyang kapatid, ngunit napagtanto nito na baka wala itong alam, kaya tinanggal na nito ang shadow break na ginawa niya kay Anya. Pagkatanggal ng shadow break ay lumabas na si Anya, sa paglabas nito ay nagsisigaw ito para palakasin ang loob ng ating bida dahil akala nito ay nakikipaglaban pera nito. At tinawag ng ating bida si Anya. Paglingon ni Anya ay nagulat ito gayong nasa likod na pala nito ang ating bida at natalo na pala nito ang kanyang kalaban, at maya-maya pa ay nagtaka ang ating bida sa kadahilanang may namumuong apoy mula sa ibabang bahagi ng kalupaan, at biglang nawasak ang kalupaan sa pagsabog nito galing sa ibaba, at lumabas si Long mula dito. Sa paglabas ni Long ay nagkatinginan sila ng ating bida, at bigla itong dumating sa harapan ng ating bida. Sa pagdating nito ay sinabi nito na hindi nito akalain na makakatagpo ito ng mga tao sa loob ng ruins, at dagdag pa na sinabi nito na may palapag din pala na hindi nila napupuntahan, at sabay tinanong ng ating bida si Anya kung ito ba ang mga taong tinutukoy nito, at sagot na sinabi ni Anya na ang mga taong nakabalabal ay ang taong tinutukoy ni Anya, ngunit ang mga taong nasa kanilang harapan ay ngayon lang niya ito nakita. At napaisip ang ating bida kung may ibang grupo pa ba o isang organisasyon na hindi nito alam. At sinabi ng nakabalabal na ibigay na nito ang Godstone na nakuha nila, at sagot na sinabi ni Long na nanaginip ito ng gising gayong kasuklam-suklam ang mga bastardong ito, at sabay sinabi ng kasama ni Long na napinsalaan nila ng malala ang mga kasama nito, kaya batid nito na wala silang laban dito. At sa isip-isip ng ating bida habang ito'y nakikinig, ay napagtanto ng ating bida na nag-aaway ang mga ito dahil sa treasure. At nagpakilala si Long sa ating bida at sinabi niya na pasensya na kung nadamay ang mga ito, at humingi ito ng tulong sa ating bida na kalabanan nito ang kanilang kaaway, at sagot na sinabi ng ating bida na papano niya ito matutulungan gayong alam ng ating bida na ito'y mahirap kalabanan, at sinabi ng hangal na kasama ni Long na bakit ito humihingi ng tulong sa isang E-rank lamang. At sabay tumawa ang hangal na nakabalabal dahil sa narinig nito ang kanilang pag-uusap at sinabi nito na kahit ilan pa ang taong tawagin nito ay mamamatay peren ang mga ito. At dagdag pa na sinabi nito na sa tingin nila may maitutulong ang isang E-rank para sila ay tapatan,
Dahil batid ng mga kalaban na gayong nasa D-rank na sila kaya kampante ang mga hangal na kahit dumagdag pa ang ating bida, ay wala pa rin itong laban. At sabay sinabi ni Long sa ating bida na tama ang kanilang sinabi gayong pagkakaalam nito na luge sila, at kaya humingi ito ng tulong sa ating bida gayong alam nito na may kakayahan itong kalabanin ang kalaban na nasa kanilang harapan, kaya hinihiling ni Long na sumali na ito sa kanila at siya na ang bawalang promotekta sa ating bida. At dagdag pa nito na kahit hindi ito sumali ay aatakihin pa rin sila nito, pag sila ay natalo na, sa kadahilanang ito'y mga zombies, at sabay sinabi ng hangal na kasama ni Long na wag na nila itong pilitin gayong isa lang itong i-rank at hindi ito makakatulong sa kanila at may kasama din itong isang pabigat. At sagot na sinabi ni Anya na malakas ang ating bida at hindi din siya isang pabigat. Maya-maya pa ay sinabi ng hangal na nakabalabal na ang mga tao ay sadyang mahihina. At nakakatuwang pagmasdan na nagtatalo ang mga ito ngunit wala na itong oras para ito'y patagilan pa, at sa isip-isip ng ating bida na nagtataka kaya napatanong ito kung totoo bang mga zombies ang nasa harap nito, at sa pag-obserba ng ating bida sa katawan at aura nito ay napansin nito na parang pamilyar sa kanya ang mga aura nito tulad ng nakalaban nitong isang native type zombie, at napatanong ito kung bakit may aura itong katulad ng native type zombie. At sabay lumapit na ang ating bida, sa paglapit ng ating bida ay inutusan nito ang hangal na kasama ni Long at sinabi na bantayan nito si Anya at protektahan, at sagot na sinabi nito na bakit ito makikinig sa isang i-rank lamang. At sabay sinabi ni Anya na pakitaan niya ang mga hangal na ito, at dagdag pa na sinabi ng ating bida kay Long na pagkatapos nila itong patayin ay kailangan nitong sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. At tumalo na pasugod ang ating bida sa pagtalo nito pasugod ay sa isip-isip nito na nagtataka gayong ang mga D-rank na zombies ay may kamalayan na din katulad ng isang tao, at sa kanyang pag-obserba ay bumuo na din pala ang mga ito, ng isang organisasyon, at habang papalapit na ang ating bida ay pumakawala ng isang atake ang hangal na kalaban nito, at sa isip-isip ng ating bida kung may pinuno ba ang mga ito, na siyang nag-utos sa kanila. At pinutol ng ating bida ang ginawa nitong atake, sa pagputol ng ating bida sa mga atake nito ay napaisip ito na tsaka na muna niya ito iisipin gayong kailangan niya muna itong talunin at tatanungin niya na lang ito pag ito'y natalo na niya, at gumawa na ng kasunod na atake ang ating bida sa ginawa nitong kasunod na atake ay hindi nito napansin ang isang kasama ng hangal na ito'y akmang aatake na din pala sa ating bida ngunit pumakawala ng isang apoy na kapangyarihan si Long at natamon niya ito. At sinabi ni Long sa ating bida na wag itong magpadalos-dalos dahil sa ito ay taga-suporta lamang at siya lang ang may kayang tumapos sa mga ito. At nagulat ang ating bida dahil sa nakita nitong abilidad ni Long na kahit ito'y nasa D-rank ay mabilis itong nakapag-react at may A-rank itong kapangyarihan, at nagulat ang nakabalabal sa nakita nito na mabilis kumilos ang ating bida, at sa pagkagulat nito ay naramdaman nito ang kapangyarihan ng isang Diyos sa katawan nito. At sabay pinaaalahanan ni Long ang ating bida na ito'y mag-iingat dahil batid nito na mahirap kalabanan ang mga nakabalabal na nasa harap nila, at kahit ang kapangyarihan nito ay di gaanong nakakapinsala sa mga ito. At sabay sumugod na ang ating bida at napasigaw si Long sa ginawa nitong pagsugod, at sa paglapit ng ating bida sa nakabalabal ay nagulat ito dahil hindi nito napansin na nasa kanyang harapan na ang ating bida. At pumakawala na ng isang atake ang ating bida sa pagpakawala nito ng isang atake ay nahati ang kalaban nito, at ito'y natalo ng ating bida, nabigla sa gulat ang hangal na kasama ni Long sa kanyang nakita dahil sa napatay kaagad ito ng ating bida, at gayon din si Anya ito'y namangha sa ating bida, at napagtanto ni Long na tama nga ang kanyang hinala, na ito'y malakas at alam ni Long na ang ating bida ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Sa pagpatay ng ating bida sa D-rank zombie ay nag-notify ang system na nakatanggap ito ng 600 na puntos, at habang nakatingin ang ating bida sa isang hangal na nakabalabal ay natakot ito, gayong kahit nasa E-rank lang ang ating bida ay may aura ito na kagaya ng isang Diyos, at sagot na sinabi ng ating bida, na kung gayong tinatawag nito ang kanilang sarili ng isang Diyos, ay maaari din nitong tawagin ang kanyang sarili na isang tagapuksa sa mga Diyos. At sabay lumapit ang ating bida sa paglapit ng ating bida ay sumigaw ang isang nakabalabal na zombie at sinabi na hindi kailanman natatalo ang isang Diyos, at pinalabas nito ang kanyang kapangyarihan. Sa pagpapalabas nito ng kapangyarihan ay namuo dito ang aura sa buong katawan nito, at sa pagpapalabas nito ng buo nitong kapangyarihan ay tumaba ang katawan ng zombie. Napatanong si Long kung ano ang nangyayari dahil sa naguguluhan ito sa kanyang nakita. At napagtanto ng ating bida na katulad ito sa nakalaban nitong native type zombie.
na ginamit nito ang buo nitong lakas, kaya sinabihan nito ang hangal nito na kasama na dalhin nito si Anya at magsialis na ang mga ito dahil masyadong mapanganib, at sabay sinunod din ito ng hangal at dinala na nito si Anya. Sa pag-alis nito ay sinabi ng hangal kay Anya na kailangan na nila lumayo dahil hindi para sa normal na tao ang magaganap at batid nito na delikado pag hindi pa ito umalis, at tinanong ng ating bida si Long kung hindi ba ito aalis, at sagot na sinabi ni Long na mananatili ito, dahil sa gusto nitong ipaghigant ang ginawa nito sa kanyang mga kasamahan, at dagdag pa na sinabi nito na susuportahan nito ang ating bida. At natapos na ang hangal sa pagpapalabas ng kanyang aura at ito'y nag-evolve sa C-rank dahil sa paggamit nito ng kanyang buong kapangyarihan, at ito'y humakbang na papalapit. Sa paghakbang nito papalapit ay sinabihan ng ating bida si Long na ito'y mag-iingat gayong nasa C-rank na ang lakas nito. At sabay pumikawala na ng isang atake ang kanilang kalaban sa pagpakawala nito ng isang atake ay bumaon ang sandata nito sa sahig at nakailag silang dalawa sa ginawa nitong atake. At sa pag-ilag nila ay napaisip si Long na habang pinapalabas nito ang kanyang kapangyarihan ay napatanong ito kung may kakayahan ba ang ating bida na itago ang antas ng kapangyarihan nito. Sa kadahilanang kaya nitong sumabay sa isang C-rank bagamat ito'y isang E-rank lamang. At pumikawala na ito ng isang apoy na kapangyarihan. Sa pagpapakawala nito ng apoy na kapangyarihan ay napatanong ito sa kanyang isip kung sino ang ating bida, sa kadahilanang hindi karaniwan ang ating bida, at sa pagpakawala ni Long ng isang kapangyarihan ay natama niya ang hangal na zombie sa mukha nito, at nababalutan ng apoy ang mukha nito, at habang nag-aapoy ang mukha nito ay batid pero dito na hindi ito gaanong napinsalan, at inalis ng zombie ang apoy na nakabalot sa mukha nito. Sa pag-alis ng apoy sa mukha nito ay sinabi ng zombie na nakangiti na walang kwenta ang ginawa nitong atake, sa kadahilanang may kakayahan itong pagalingin ang pinsala nitong natamo, at dagdag pa na sinabi nito na silang mga Diyos ay isang immortal, at nayayabangan ang ating bida sa mga sinasabi nito kaya tumalon ito at akmang gagawa ng isang malakas na atake, kaya sa pagtalon ng ating bida ay napansin ng hangal na zombie ang ating bida habang ito'y nasa ere ay sabay hinugot nito ang kanyang sandata na nakabaon sa kalupaan. Pagkahugot nito ng kanyang sandata ay sinalubong nito ang atake ng ating bida, at nagsalpukan ang mga sandata nito, at habang nagkasalpukan ang mga sandata ng ating bida at ng zombie, ay napaisip ang ating bida na nagulat gayong higit na malakas ito kaysa sa native type zombie na nakalaban nito dati, at parang bumilis na din ang pag-angat ng mga antas nito, ngunit sinabi ng ating bida na hindi na ito tulad dati. At ginamit na nito ang kanyang Shadow Break na kapangyarihan, sa paggamit nito ng kanyang Shadow Break ay pumakawala ng isang atake ang zombie, at sa pag-atake nito ang lumusot lang sa anino nito ang kanyang atake, at sa isip-isip ng ating bida na hindi pa nito alam ang buong kakayahan ng kasamahan ni Long kaya hindi nito ipapakita ang buong lakas nito, at kailangan niya munang pigilan ang kanyang sarili. At pansamantala kailangan muna nitong gamitin ang kanyang Shadow Break at pisikal na lakas lang para hindi nila madiskobre ang mga kapangyarihan ng ating bida. At napapalibutan na ang isang hangal ng anino sa buong paligid nito, at maya-maya pa ay napatanong ang hangal na kasama ni Long sa kanyang nasaksihan na isa lang ba talagang E-rank ang ating bida. Gayong nagtataka ito dahil nahihigitan nito ang zombie na kalaban nito, at sabay hirit na sinabi ni Anya na binanggit niya na ito dati pa, na malakas ang ating bida, at nanlaki ang mga mata ni Long sa kanyang nasaksihan dahil nakakasabay ang ating bida at nahihigitan niya pa ito, at tumama ang suntok ng ating bida mula sa halimaw, sa pagkatama ng suntok ng ating bida mula sa mukha nito, napaatras ang halimaw na zombie, sa pag-atras nito ay bumalik ang ating bida malapit sa kung saan si Long at sa pagbalik nito ay sinabi ni Long na ito'y malakas sa kadahilanang nagawa nitong makipagsabayan sa isang C-rank na halimaw ng mag-isa lang. At sagot na sinabi ng ating bida na hindi pa iyon sapat dahil sa ang depensa nito ay sadyang napakatibay dahil hindi nito magawang pinsalan ang zombie gamit ang kanyang sandata. At sa isip-isip ng ating bida na may divorce skill ito na hindi pa nito nagagamit at hindi niya muna ito gagamitin sa kadahilanang may balak itong subukan. At nakatayo na ang zombie sa pagkakatama ng malakas na suntok ng ating bida, at sabay sinabi ng ating bida na may naisip itong plano kaya sinabihan ng ating bida si Long na kailangan niya muna itong pigilan habang inihanda ng ating bida ang kanyang mga kakailanganin, at sabay sumang-ayon si Long sa sinabi ng ating bida, dahil balak ng ating bida na subukan ang kakayahan ni Long para makita niya ang buong kakayahan nito, at sabay sumugod na nga ang zombie sa pagsugod ng zombie ay sinabi nito na mga hangal na nilalang,
At sa isip-isip ni Long habang inihanda nito ang kanyang isang atake ay inaamin nito sa kanyang sarili na kahit ito'y nakakahiya, na higit na mas malakas ang ating bida kaysa sa kanya, at dito na magtatapos ang ating kabanata mga lodi, abangan maya-maya ang susunod na kabanata, sa kadahilan ng dalawang video ang i-upload natin ngayong araw. Pa-like and subscribe mga lodi, maraming salamat.